Medyo madilim mga kanats. Nandito ako sa mga kanats. Nagpahinga ako rito mga kanats. Ito yung tanawin ng sa Dixie Road. Tapos yan, Person Airport yan mga kanats. So ako, sige, napakaaga mga kanats. Bukas pa yung ilaw. Tari ko, kakapi ako rito. Sandali, asa ba yung ilaw rito? Wala. Sandali mga kanats, on ko muna. Ayan, may ilaw na yung sasakyan ko. Ang tawag dito, andito ako kasi medyo maaga pa mga kanats eh. So kape-kape muna ako. Manood tayo ng mga kanats, eroplano na tawag dito, magti-take off. Ayan, dito ng Dixie Road. Ayan, may bus stop dyan. Dyan mga kanats, runway na yan runway na yan dyan mga kanats. Ayan, runway na yan. Maya may lilipad dyan mga kanats. Makikita yan ng aeroplano dadaan. So ayan, habang nagpapahinga ako rito, habang nag-aantay ng oras, kaya pahinga muna ako rito mga kanats. At ayan, i-live ko sana pero wala, i-intercept ng mga kanats ng airport kasi distraction yan pag mag-live ka rito mga kanats, ita-shutdown nila yan. Bawal yan dito, bawal nila kasi kaya nga bawal ang dito, drone, kasi yung frequency mga kanats may interrupt ng ang tawag dito ng call, anong tawag dyan sa yung magbabantay ng eroplano, tower, control tower. So may interrupt sila mga kanats. So delikado yun sa mga parating, ang tawag dito, parating na sasakyan, eroplano. So ilang minuto na wala pang eroplanong dumaan, pero kanina may nag-take off na eh. Medyo hindi busy ngayon. Pagod ako. Yan, walang masyadong tao ngayon. Ang bus dito mga kanats, so may nag-aantay kanina pa yan. So matagal ang bus dito mga kanats. Matagal ang bus dito na yan ang mahirap dito mas pag wala kang sakyanan. Ang tagal mong mag-antay ng oras mag alas 12 Kanina pa yung nag-antay mga kanats. Andun pa yung isaw. Ayun kanina pa yung mga nag-aantay mga kanats. So ayan na, meron na mga kanats, meron ng lalapag. Nakikita yung tumatakbo mga kanats. Ayan na. Sarap dito sightseeing. Yan ang aeroplano mga kanats. Ayun. Anong airlines yan? Canada Airlines. Ayun. Ayun. Ang kagandahan dito sa Person Airport mga kanats, yung paliparan na to mga kanats, 360. So ibig sabihin mga kanats, kahit saang anggulo mga kanats, sa north, south, east, west, pwedeng maglalanding at saka mag-take off mga kanats. So yun ang kagandahan dito sa Person. Kaya itong Person Airport, isa to sa mga pinaka busy na airport sa buong mundo. Dahil ang daming lumalapag dito, may biyahe. Yan, 7 days a week. Ayun, meron na dumating. Ayun ang bus mga kanats. Paliko. Paliko, hindi yan diretso. Mississauga Transit ang humawak yan dito.
At saka meron ding Brampton dito nga dumadaan. At meron ding Toronto. Doon sa kabila yata yung sa Toronto. Itong maraming yung kagandahan dito sa yung area ko na hindi ka mawawala ng trabaho dito dahil maraming pwede mong pagkakitaan. Hindi ka mababakante, sipag lang talaga. Ako nagtiyaga ako sa ganitong trabaho dahil yung convenient ko sa pamilya ko. At yung oras ba, hindi ka nagmamadali, saka walang traffic. Kagandahan sa graveyard mga nuts, hindi ka tatamaan ng traffic. Kaya si Pinoy Tracker ayaw niya sa Toronto dahil sobrang traffic. Totoo naman talaga na traffic yung mga nuts pag mga rush hour, pero pag hindi rush hour mga nuts, hindi naman traffic. Okay naman. At ang graveyard mga nuts, napakagandang traffic ayan di ba alas 12 na mag alas 12 ng mga nuts ng tanghaan ng madaling araw. So ayan, walang traffic talaga yan. Kung mga nuts, office hour, malamang mga nuts na itong area na to sobrang traffic to. Sobrang traffic itong area na to, yung Dixie Road. Sobrang traffic, lalo na papuntang Dundas. Talagang yan mga nuts, bumper to bumper yung traffic. Pero sa ngayon, wala talagang yun ang kagandahan sa graveyard. Yung mga baguhan dyan na parating sa Canada, maghanap kayo ng trabaho, hanapin yung graveyard. Magandang graveyard. Hindi ka lugi sa kasi dito per hour dito mga nuts. Hindi ka lugi sa per hour dahil yung traffic mga nuts, yung pagpasok mo na matamaan ka ng traffic mga nuts, laking bagay yun. Matamaan ka sa traffic ng 2 hours, balikan yun, wala na mga nuts, lugi ka na. 4 hours nang nawala sa'yo. Samantala kung graveyard ka, walang ka-traffic. Ang tawag dito, walang mababawas sa yung oras ba, yun ang kagandahan doon. So pareho lang din, para ka na rin yung 4 hours mga nuts na mawala sa'yo, na yun, parang nag part time ka na rin parang nag double job ka na rin So yun ang yun ang mga advantage doon or disadvantage din sa mga nagtatrabaho ng di job. Tagal ko na rito na yan ang napansin ko mga nuts. Nagtrabaho din ako ng day job dati nung as a forklift operator. Mga nuts, hindi kumayod ka na lang kumayod, hindi mo pa nakikita yung mga anak mo na alam mo yung pag na pamasok ng mga bata, wala. Na-experience ko yun sa panganay kong anak mga nuts na hindi ko nakita na halos 7 days na rin ako nagtatrabaho noon as a forklift operator. Parang kumita ka nga, pero parang hindi mo nalalaro ang mga bata mga nuts, hindi mo masalimuha, hindi mo yun ang masaklap doon. So tingnan mo mga nuts, after work ko ko sa inyo ang tawag dito, ihahatid ko mga bata sa school. So yun ang kagandahan doon, yun ang advantage pag graveyard kayo. Yun nga lang, putol-putol ang tulog mo, at least nakikita mo na yung nag-grow yung mga bata na yung mga banding ng bata. Yan isa sa mga importante sa buhay, na makikita mo na lumalaki ang mga bata. Tapos pag weekend kahit may pasok ka sa kasi graveyard ka, madadala mo pa sila kahit saan makakapag pa kayo. Yun ang isa sa mga advantage sa schedule ko mga nuts. Kaya minsan tong schedule ko kung gusto ko na rin na maghanap ng pero ko yan, iniisip ko yan kung ano mga consequences. Wala, di ba? Pareho lang naman din ang inahanap mo, kumikita ka, di ba? Same time. So itong mga ganito, kailangan mo mag-sacrifice, diba? So tingnan mo mamaya sa pag-uwi, pagkatapos ko sa second break ko. Bukas ihatid ko mga bata sa umaga.
Ayan, ihatid ko ng mga anak ko. At it's raining. Okay, where are your, ano? Did you seatbelt, J? Yes. Are you sure? Yes. Not yet. Okay, let's go. At the school bus? Jay, at the school bus, put your backpack on your lap. Ayan, drop ko na yung mga anak ko, mga kanats. At sobrang traffic. Tingnan nyo mga kanats. Ayan, sobrang traffic. Ganito ang routine ko sa buhay, mga kanats. Kaya maganda ang graveyard, mga kanats. Akala nyo, mga kanats, dito sa Toronto, bihira lang dito walang sasakyang Pilipino. Mga Pilipino rin mga mayayaman. Oo. Sobrang yaman. Lahat mga may sasakyan. Tingnan mo, nagkagulgol. Sobrang daming sasakyan mga nats. Grabe. Grabe ang traffic. Sobrang traffic. Ngayon, ihatid ko na naman yung panganay ko. Hi, Victoria. Hello. So ito high school lang kasi itong yung panganay ko, mga kanats. Kaya yan ang kagandahan pag may malaki ka ng anak. Siya na nagatid dun sa dalawa kasi hindi ko walang parking, so kaya mahabang medyo kalayuan pa, dinap ko na sila. Tapos yun, panganay na naman ihatid ko. Ganon, traffic pa rin. Kaya maganda talagang graveyard schedule, mga nats. Pero itong problema, like pag walang bus, patay pag walang bus. Ang bus dito libre, mga nats. Kasama na rin sa ay kagandahan dito, libre ang bus. Yung traffic, mga nats, grabe, sobrang traffic. Buhol-buhol naman na, sobrang kabuhol-buhol na, grabe yung traffic. Yun, double kasi yung nagpapark dito sa kabila, papark sa kabila. Wala nang madaanan yung ito, magpapark din to ngayon. Wala na, paano yan? Dito, mga kanats, walang traffic, diba? Walang ka-traffic dito. Pero doon sa mga kanats, sa mga malapit sa, ang tawag dito, malapit sa mga school, traffic, sobrang traffic. This week, sa first week ng school, wala pang bus. Kaya yung isa ang problema ako, mga kanats. Pero yung dalawa libre yun sa bus, pero yung high school, mga nats, wala na. Kaya araw-araw ko to inahatid tong panganay ko. Araw-araw ko inahatid to sa school. Pero sa pag-uwi na, hindi ko na inahatid, mga nats. Ay, hindi ko na sinusundo. Makakala na siya sa buhay niya. Malaki na. Sa umaga lang inahatid ko dahil para wala rush hour kasi yung pag umaga, mga nats. Pero baka next year hindi ko na ihatid to para matuto, mga nats. Kasi na yan, third year na baka may kasama na lang mag-six na kasama boyfriend. Okay. Ayun, wait ka yan. Sabihin, I'm gonna meet you here. Diba? So high school na kasi ito alam mo na, kung sinong mga dumaan sa high school life, diba? Ako matinik ako nung high school. Lahat ng mga kaklase kong magaganda sinasamahan ko sa pag-uwi para kala nila na chick boy ako, pero wala lang, kaibigan lang. Saan ako napupunta nung high school, mga kanats. Kaya high school life is good, you know. High school life in the high school days. Ganun talaga ang buhay, mga kanats. Ganon. Kaya ito, parents na tayo, alam na natin. Kaya Victoria, hindi ka pwede magsingulang sa akin, Victoria, dahil ang tawag dito, alam mo na, marami akong alam sa buhay, Victoria. Kaya yung high school life mo. So ayan, medyo may kalayuan na yung tawag dito, yung school ng aking anak.
may kalayuhan sa bahay. Kaya dito ako sa residential ako dumaan. Dahil kung doon ako sa matraffic mga nuts, matraffic. Oo, sobrang traffic. Oh, ano ginagawa nito? Ay, Victoria. It's so traffic. So I can drop you here so that I gonna go serve like that. It's okay? I don't know. Okay, go. Here. Ha? Ayan, na-drop ko na yung mga nuts yung panganay ko. So ngayon, balik ako sa bahay. So dumaan ako dito sa Tawag Main Road mga nuts para makita nyo mga nuts na ano rito mga nuts. Kung gaano ka-traffic pag mga ganito rush hour. Pero hindi pa masyado parang normal pa rin ang takbo rito. Parang city life pa rin. Ganito ang life sa Toronto. City life. Yes, this is Toronto mga nuts. Alam na ang buhay Toronto. Hindi naman masyado matraffic. Tingnan nyo mga nuts. Hindi masyado matraffic. Diba? Kasi naka-stop eh. Stop siya eh. Kaya traffic. Traffic kasi stop. Ay naku, Toronto. Ayan, balik ko na tayo rito. So wala namang ka-traffic mga nuts. Hindi naman matraffic. Wala namang ka-traffic. May mga portion lang talaga na saan yung traffic. Pero wala naman traffic dito. Smooth dito mga nuts. Smoothie. Walang ka-traffic diba? Walang ka-traffic mga nuts. So ayan ang routine ko dito sa ang buhay ko mga nuts sa Toronto. Kaya maganda rin talaga ang graveyard mga nuts. So hindi ka mga 9 na kasi magna 9 na. So yung rush hour mga nuts medyo lumipas na mga ganitong oras. Maganda rin ganitong schedule ng oras. Mga alas 10 ka papasok. Sino ba papasok mga alas 10 mga nuts? Hindi walang traffic nga pero bihira lang ganong schedule. Madalas ang schedule 6, 7 ganyan or 8 yan mga rush. Pero pagpas ng 9 wala na, hindi na masyado matraffic. So ayan, ito nga nuts, ganito ang buhay dito. Ikot ang buhay kung ganito nga nuts. 7 days 7 days puro trabaho. Ayan, kaya ang buhay pagkatapos ng trabaho mga nuts, mag-enjoy. Wag puro trabaho mga nuts dahil pera makikita lang yan yung panahon mga nuts na kung kailan ko makakita mga nuts ay hindi yan babalik, hindi na babalik. Ayan, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang.